Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello at magandang gabi sa inyong lahat, Papa Dudut. Isa po ako sa mga loyal listeners and subscribers ninyo sa YouTube. Ganon din po sa ibang mga social media accounts ninyo. Share ko lang tong experience ko last semester. First time ko mag-share ng story, kaya baka magulo tong pagkukwento ko. Pagpasensahan nyo na po. Papa Dudut, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Lisbeth. 29 years old, dating call center agent, at isang taong punong-puno ng pagsubok sa buhay. Tubong Batangas ako pero nakatira ako sa Quezon City. Sisimulan ko ang aking kwento noong college pa lamang ako. Many years ago. It was February, 2 araw pagkatapos ng Valentine's Day. 2 AM yon. Kung hindi ako nagkakamali, I received a call from anonymous cellular number. Unang tawag niya ay hindi ko nasagot dahil naka-silent yung phone ko. So I waited kung tatawag ulit siya. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog ako kakahintay ng tawag niya. Nagising ako 6 AM at na-miss ko na naman yung calls. For me, kapag nakadalawang miss call sa akin ng tao, for sure ay may kailangan yon. Ang ideya ko lang na pwedeng tumawag sa akin ng ganong oras ay mga friends ko from my faculty or classmates. Madalas kapag hindi ko nasasagot ang tawag nila. Sasalubungin nila ako sa pagpasok ko ng mga katagang I'm calling you and you're not answering. Tawag ako ng tawag, boy, hindi ka sumasagot. And etc. But that time, walang nagsabi sa akin ng ganyan. Sobrang curious ko kung sino yon. Wala rin naman akong ex na pwedeng mag-drunk call. Kung relatives naman, for sure, ay magpapakilala yon kung gagamit sila ng ibang phone number. A week after that missed calls, nawala na sa isipan ko yon. Inisip ko na lamang na baka wrong number lang since hindi naman na tumatawag ulit. Hanggang sa naka-receive na naman ako ng missed call. Thursday morning at 1 AM. 5 missed calls yon. And hindi ko man lang napansin kahit na nasa table ko naman yung phone habang nag-review that time. Sa sobrang curious ko, I sent a message to the number asking kung sino ba and ano ang kailangan niya. No response at all. Kinabukasan, I asked my friends and classmates from my faculty kung tumatawag ba sila sa akin or kung kilala ba nila yung number na tumatawag sa akin. But unfortunately, walang nakakakilala. I tried to call back the number pero cannot be reached. But one thing caught my attention. It was different number. Yung number na unang tumawag sa akin ay yung recent lang. Ay magkaiba. I saved the phone numbers just in case na tumawag ulit sila. Samantala last week of February nung may tumawag ulit sa akin. And as usual ay hindi ko nasasagot dahil hindi ko napapansing tumatawag sila. But that week was really different. Ibang numbers ang tumatawag sa akin at pinilit kong ma-save lahat ng numbers na yon, baka makatulong sa akin. Umabot na nga sa 8 phone numbers ang tumatawag sa akin sa oras ng 1 AM hanggang 3:45 AM. I named them anonymous number 1 hanggang sa number 8. Iba ang pakiramdam ko that time. Bala ko na magpalit ng phone number because of them.
Pero ito kasi ang kontak ko sa mga scholarships ko. Feeling ko tuloy ay may nagkalat ng phone number ko. But why? Hindi naman ako popular sa school namin. Or baka balak lang akong ibuli ng mga owner ng numbers na yon. It was first week of March. That time ay nag-extend kami sa major subjects namin at inabutan na kami ng 10 PM sa school. Nagyaya ang mga classmates ko na kumain muna kami sa food house near sa dorm ko. Kaya nag-decide ako na lakarin na lamang pauwi after naming kumain. While walking, anonymous number 1 sent a photo to me. And it was me walking alone that time. Lumingon ako sa likod ko since doon yung angle ng picture. Pero wala namang tao doon. Kinabahan ako at syempre napatakbo ako that time. Pagdating ko sa dorm ay tinignan ko yung mga pictures ko na sinend sa akin ni anonymous number 1. Hanggang sa naka-receive na naman ako ng text message mula sa kanya and it said na kung gusto kong malaman kung sino siya ay kitain ko siya sa tapat ng dorm namin. Papadudod sobrang kaba at takot ko that time. Pero iniisip ko rin para siguro matapos na to. Para malaman ko kung ano ang kailangan nitong anonymous number 1 na ito. Para malaman ko kung connected ba siya sa lahat ng numbers na tumatawag sa akin. Para matahimik na ako since tapat ng building namin yon. Madali lamang ako makakatakbo kung may hindi magandang mangyayari. And besides, may guard naman na rumuronda sa dorm namin. Nasa labas na ako and it was 1:05 AM before I went outside. I talked to Kuya Guard na tingnan niya ako dahil hindi ko kilala yung kikitain ko. Nasa loob ng building si Kuya Guard habang pinagmamasdan ako at kung ano ang mangyayari. Hanggang sa naka-receive na ako ng text na nandito na ako. I look around but I see no one hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung text. Buti pumunta ka. Wala ka bang kasama? Kilala mo ba ako? Naka-uniform ka pa. Bakit hindi ka nagpalit? Ang lapit ko na sa'yo. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Habang binabasa ko yung mga huling text ay kinalabutan na ako kasi wala akong nakikitang tao. Nasaan siya? Bakit alam niya kung ano ang suot ko? Bakit wala akong taong makita that time? Inikot ko ang paningin ko at wala talaga akong nakita. Hanggang sa nag-text na naman siya. Magharap na tayo. Hindi mo ba ako kukumustahin? Bigla ako nakaramdam ng lamig ng hangin at kilabot. Hindi ako makagalaw dahil pakaramdam ko ay totoong malapit siya sa akin. May presensya akong nararamdaman noon hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na mga nangyari. Nagising na lamang ako na nasa sala na ako ng dorm namin. Kasama ko na yung papa ko at si Kuyang Guard. Nawalan daw ako ng malay at sobrang taas ng lagnat ko. Dadalhin na sana ako ng ospital pero bumaba naman at na-manage naman ng nursing student na nasa dorm namin sa building. Sabi ni Kuya Guard ay may nakita daw siyang lumapit sa akin. Matangkad na lalaki at payat pero hindi niya maaninag ang mukha. Nakaitim ito na damit at nakatayo lang malapit sa akin. Samantalang hindi naman daw ako gumagalaw, sabi ni Kuya Guard, hanggang sa nawalan na nga ako ng malay. At naglaho na rin yung lalaki nang hindi napapansin ni Kuya Guard. Normal naman yung mata ko, ba't hindi ko nakita yung tinutukoy ni Kuya Guard kung totoong nakatayo ito sa tapat ko. Hanggang ngayon ay palaisipan sa akin kung sino yon. Ang totoo niyan ay wala akong kilalang matangkad na payat. Hindi ko alam kung sino yung bumabagabag sa akin. Ngayon nagpalit na ako ng SIM card at phone at hanggang ngayon ay hindi ko masagot kung sino yon at anong kailangan niya. Papadudot matapos yung incident na yon ay lagi akong nananaginip. Hindi ko alam kung dala nga ba ito nang palagi kong iniisip kung sino ba talaga yung nakita ni Kuya Guard na nakatayo malapit sa akin samantalang wala naman akong nakikita. Binalak ni Papa kong i-transfer ako ng school at ilipat ng dorm. Kaso sayang naman yung scholarship ko. So nagstay pa ako sa dorm ko at dito na ako inabutan ng ECQ that time. At ayun nga sobrang hirap pa rin akong makatulog kahit pagod na ako. During quarantine, papadudot, I think second month na ng ECQ yon, na naginip ako about sa isang lalaki. Pakiramdam ko ay sobrang close namin pero hindi ko talaga maalala
kung sino siya. Hindi ko alam kung bakit nasa panaginip ko siya. Ang weird, hindi ba? Pero pakiramdam ko, connected to sa mga nagbi-midnight call sa akin. Lagi kong iniisip kung si Anonymous number 1 ba at yung ibang numbers ay iisa lang. Sobrang dami kong tanong na hindi masagot dahil hindi ko man lang nakausap si Anonymous number 1 nung nakipagkita siya. Binala kong buksan ulit yung phone na gamit ko para kunin ulit yung mga numbers at subukang kontakin, kaso hindi ko mabukas yung phone. Sa panaginip ko ay may kasama akong lalaki sa isang parke. Ang blurred ng mukha niya. Masaya kaming pinagkukwentuhan about yung school and yung trip naming mag-beach hanggang sa nagyaya siyang maglakad-lakad. May naramdaman akong lungkot that time. Hindi ko sure pero masaya naman yung nasa panaginip ko, pero bakit parang may kasamang lungkot? Nagsasalita siya samantalang nakatingin lamang ako sa kanya at pinipilit kong alalahanin kung sino siya. Madalas maputol yung panaginip ko at nagigising ako ng mga bandang 2:30. At naging rutina na yon ang katawan ko hanggang sa makatapos ako sa kolehiyo. Biruin mo, sa loob ng maraming taon na hindi matanggal noon sa isipan ko si Anonymous number 1 na binansagan kong invisible man kinalaunan. Samantala nakapagtrabaho ako after college. Nakapasok ako noon sa isang BPO company dito sa Pasay. Actually, isa ito sa mga pinakakilalang BPO sa Pilipinas. At naging busy na ako noon dahil sa trabaho, kaya unti-unti ko nang nakalimutan noon si Anonymous number 1. Lalo pat may mga aktwal na manliligaw na ako that time. Anyway, simula nung pumasok ako sa BPO company, naging aware ako sa mga creepy stories surrounding the company namin. Meron daw nagpapakitang white lady, multong bata at kung ano-ano pang mga nilalang. Pero that time ay hindi ako naniniwala. Siya nga pala, I am from Cavite, kaya ang kinuha kong shift is 1 AM to 10 AM. So ang ginawa ko is umalis ako sa house namin ng mga 9:30 PM to 10 PM. Since medyo mahirap nang sumakay, then pagdating ko sa office ay diretso ka agad sa sleeping quarters para matulog saglit, tapos ay gigising na lamang before my shift. Then I have a friend, let's call her Zenia, na kapag maagang dumarating sa office is tinatabihan ako sa bed. Ganon yung naging routine ko at ni Zenia. Then one time, everything was normal naman. Dumating ako ng office ng 10:30 PM to 11 PM na yon. Then as usual, lagay lang ng bag sa locker, then punta na sa sleeping quarters. Habang kalaliman ng tulog ko ay bigla ako nakaramdam na parang may nakatitig sa akin. Then nalimpungatan ako. Tapos ay hindi ko masyadong idinilat yung mata ko kasi naaamoy ko yung pabango ni Zenia and I was sure na siya yon. Naramdaman ko na as in yung ulo niya is nasa ibabaw ng mukha ko. Pero idinilat ko ng konti yung mata ko, then naninag ko is someone na parabang gupit lalaki. So in-ignore ko kasi sabi ko sa sarili ko, si Zenia lamang to. Then after noon ay naramdaman ko na tumabi na siya sa akin. Ang pwesto ko noon is nakatagilid ako and I was facing the wall. Then naramdaman ko yung kamay ng tumabi sa akin na pinisil niya yung boobs ko. Medyo nagulat ako kasi ang strange naman. Bakit pinisil ni Zenia ang boobs ko? So in-ignore ko na lamang kasi friend ko naman, tapos ay naramdaman ko na niyakap niya ako. At ang nakakaloka pa is hinimas ko ang braso niya while it was wrapped on my waist. Tapos nakatulog na ako ulit. After noon ay nagising ako and it was 10 minutes before my shift and medyo nakapagtataka na wala si Zenia sa tabi ko. Then sabi ko ay gagang yon, hindi ako ginising. Inuna pa ang yosi, tapos ay bumangon ako. Then pagpasok ko sa prod ay kinukuha ko noon ang token namin para sa access sa Citrix. Medyo nagtaka ako nung nakita ko yung token ni Zenia. It means wala pa siya at magwa-1 na noon. Inisip ko na lamang na baka ayaw pang mag-calls ng lokaret. Then after 30 minutes ay lumapit siya sa akin. And I was like, kararating mo lang ba? Then umuo siya. At doon ako nagulat kasi I was so sure na siya yung tumabi sa akin. Dahil alam na alam ko ang scent ng perfume niya. Tapos ay kinuwento ko sa kanya yung nangyari
And kahit siya ay nagulat kasi imposible daw yon dahil nga late siyang pumasok. Nung sinabi niya yon ay kinilabutan talaga ako, Papa Dudut. Ang ibig sabihin ay may pervert na pumasok sa sleeping quarters namin at chinansingan pa ako. Dahil dito ay nagreklamo ako sa HR at gusto kong ipa-view noon ang CCTV footage sa labas ng sleeping quarters kung may pumasok pang iba bukod sa akin. Pero Papa Dudut, nang i-review ang CCTV footage ay walang pumasok. Maliban na lamang sa dumating na itim na usok at tumagos sa saradong pinto. Dahil doon ay hindi na ako nagreklamo at nagkibit balikat na lamang ako. Iniisip ko rin kasi na baka akala ko lang na may tumabi sa akin kasi antok na ako noon. Baka nag-hallucinate lamang ako. Kaya yun, natulog pa rin ako sa sleeping quarters namin. Hanggang sa isang gabi habang natutulog ako ay bigla akong nagising. Nang biglang may humimas sa legs ko, agad akong napabangon. Bukas ang ilaw ng sleeping quarters sa dulo kaya wala akong nakitang iba pa nang ikala ko ang aking paningin. Pero that time, Papa Dudut, may naramdaman akong kasama ko sa loob hanggang sa bigla akong nakarinig ng boses ng isang lalaki. Ikaw, Lisbeth, nagtatampo ako sa iyo. Kinalimutan mo na ako. Nataranta ako noon pagkarinig ko sa boses ng lalaki. Hinanap ko ang source ng boses at mukhang sa tabi ko lang nanggaling. Nasaan ka ba? Bakit hindi kita makita? Teka, sino ka ba? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Ako to, si Anonymous number 1. Natatandaan mo ba ako? Uling sabi pa ng boses. Biglang danumbalik sa alaala ko si Anonymous number 1 pero hindi nito nabawasan ang takot ko. Anong ginagawa mo dito at saka anong klaseng nilalang ka ba? Taga saan ka ba? Hysterical kong tanong sa boses. Sa kabilang banda, matagal bago nagsalita ulit ang boses. Huwag kang matakot sa akin. Gusto ko lang namang makasama ka. Siya nga pala ako si Rodrigo Erzayan. Kung tanungin mo kung taga saan ako, taga Rendavon, Tarmadalya ako. Natigilan ako sa mga sinabi niya. Hindi ako maalam sa geography kaya wala akong clue noon kung saan ang sinasabi niyang Rendavon, Tarmadalya. Ganun pa man ay hinawakan ko lang ang ulo ko dahil sa sobrang stress na nararamdaman ko. I was confused sa nangyayari sa akin kung nababaliw na ba ako. Kinabahan pa nga ako na baka may schizophrenia na ako. Bakit hindi kita makita? Nasaan ka na ba? Naguguluhang tanong ko. Nasa tabi mo lang ako, Lisbeth, sagot niya. Dahil dito ay lalo na akong natakot. Kaya dali-dali akong lumabas ng sleeping quarters habang hindi ko alam kung saan nagpunta si Anonymous number 1. Samantala after an hour ay nahimasmasan ako. Nakalimutan kong pansamantala ang takot dahil sa mga calls na natanggap ko. Pero nung matapos ang last call ko ay nagkaroon na ako ng time para mag-research sa Google. Ni-research ko kung mayroon bang lugar sa mundo na kung tawagin ay Rendavon, Tarmandalia. Pero walang nag-match sa hinahanap ko. Meaning, not existent ang lugar na sinasabi sa akin ni Anonymous number 1 na nagpakilalang Rodrigo Erzayan. Kaya pagkatapos ng duty ko ay agad akong pumunta ng HR para mag-file ng leave dahil sobrang kailangan ko na ng mga panahong yon. Then after a week pagkatapos ko mag-file ay naaprobahan naman ang leave ko. Ginamit ko ng opportunity yon para magpa-check up sa psychiatrist. Ang sabi niya ay suspect ako sa schizophrenia since nasabi ko sa kanya na may dalawa na sa kamag-anak ko ang na-diagnose na may schizo. Siyempre kinabahan ako. Ayaw kong mabaliw kaya pinakiusapan ko ang psychiatrist na gawin ang lahat para mapagaling ako. Samantala nagpakonsulta din ako sa ibang espesyalista at niresetahan nila ako ng gamot para mabawasan ang hallucinations ko. Hindi na rin ako natulog noon sa sleeping quarters ng opisina at sa halip ay nangupahan na lamang ako ng apartment na malapit sa opisina ko. Kapag tapos na ang duty ko ay uuwi agad ako at natutulog. Sinisigurado kong magkaroon ako ng sapat na oras sa pagtulog para mawala ang mga nararanasan kong hallucinations.
Sa kabilang banda ay nagkaroon ng major renovations ang opisina namin kaya kinailangan naming mag-work from home. Okay sa akin ang ganong klase ng setup kasi nakapagpahinga kaagad ako pagkatapos ng shift. At nag-issue agad ang company namin ng PCs para makapag-work from home kami. And isa ako doon sa mga naunang makakuha noon. 3 PM to 12 AM ang shift ko so ayun, work lang ako ng work tapos paminsan-minsan ay nanonood lang ako ng Korean drama. Anyway, ang setting ko pag nagwo-work since 3 PM nag-start ang shift ko ay normally hindi ako nagsisindi ng ilaw kahit gabi na. Ilaw lang ng PC ang source of light ko. Dahil call center of course ay may calls yan. Pero noong mga panahong yon ay na-assign ako noon sa non-voice pero tumatanggap pa rin syempre ako ng actual calls. Sa isang buong shift, pinakamarami na yung makasampung inbound calls ko. And mostly ay sa account namin ay bibihira na customer ang makausap. Mostly ng inbound calls namin ay agent from different sites na nagtatanong ng assistance. Eto na nga. Normal yung araw na yon, 10 PM na. 2 oras na lamang end of service ko na. May pumasok na inbound call and agent from different site lang yung nakausap ko. Yung agent na nakausap ko is from Iloilo kasi sinabi niya yung site location niya. Malapit nang ma-resolve yung pinapa-assist niya sa akin nang bigla niyang ginawang tumawa. Hindi yung tawa na malademonyo or yung malakas. Yung parang tsake lang. Nung tinanong ko siya kung natawa siya, ang sabi niya ay nakakatuwa yung kasama mo. Nagpapatawa, sabi niya. Doon ako nang ngilabot papadudot kasi nga mag-isa lamang ako. So sinabi ko sa kanya na mag-isa lang ako. Sino yung narinig ko kanina? Boses lalaki. Akala ko, boyfriend mo. Sabi pa ng agent sa akin. Huwag ka namang manakot sa akin. Mag-isa lang talaga ako dito sa bahay ko. Kinakabahan na ako ng mga sandaling yon. Na-sense ko yung takot sa boses niya noong binalik namin ang convo doon sa pinapaayos niya. After ng call na yon ay nag-chat ako kaagad sa QA namin if pwede siyang mag-call listening doon sa last call ko. To verify if meron ngang lalaki sa end ko. After an hour siguro ay tumawag yung QA namin at ang sabi niya ay walang lalaki na na-capture sa call ko. Pero sa background daw ng call ko, maingay daw. Parang nasa fiesta daw o bar. Tinanong niya kung may party ba sa bahay namin. Syempre ang sagot ko ay wala. Pangalawang kilabot ko yon papadudot kasi nga mag-isa lang ako. Tahimik ang buong paligid after ng call ko sa QA namin. Binuksan ko lahat ng ilaw sa bahay, ilaw sa sala, sa 2 kwarto pati sa CR ay wala na akong pakialam kung mahal ba ang bill ng kuryente. Samantala ay dumating na ang EOS ko. Agad kong inayos ang laptop ko at natulog nang makarinig ulit ako ng boses. Pasensya ka na Lisbeth, pero ako yung narinig ng agent na kausap mo sa kabilang line. Sabi nito sa akin. Napabalikwas ako sa kama at napatayo habang alerto ako sa anumang posibleng mangyari. Bakit ka ba natatakot sa akin? Bakit ba hindi mo ako makita? Tanong pa niya sa akin. Hindi ko alam sa iyo basta pwede ba lubayan mo na ako? Kung sino ka man nakikiusap ako. Tumigil ka na sa panggugulo sa buhay ko. Sigaw ko. Ako nga si Rodrigo Esayan. At kaya pa rin ako naririto kasi gusto kita, ang sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang boses basta nagulat na lamang ako nang biglang may umawak sa bewang ko at inilapit niya ako sa kanyang invisible na katawan. Kinilabutan ako kasi naramdaman ko yon. At natakot ako kasi ramdam kong wala siyang anumang saplot. Ano ba, lumayo ka sa akin, bastos ka, sigaw ko ulit. Gusto mo ba ako makita? Alam ko na kung paano mo yun gagawin. Pabulong at affectionate na sabi niya sa akin. Sige paano? Tanong ko habang pumapalag. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na hinawakan niya ang kamay ko. Siyempre malamig yon at nakakakilabot. Samantala'y nilagay niya ang kamay ko sa mukha niya. Kapay mo mukha ko. Isipin mo na nakikita mo ko. Ang sabi pa niya sa akin. At yun nga papadudot kinapa ko ang mukha niya at inisip ko na nakikita ko siya.
Mamayang kaunti unti-unti nang lumitaw ang kanyang mukha at katawan. Pero Papa Dudut, napasigaw ako sa takot nang makita ko ang totoong itsura ni Rodrigo Erzayan. Ganito ang kanyang itsura. Matangkad siya pero payat, halos butot balat na. Mahaba-haba ang kanyang mga kamay at paa. Kalbo siya, walang mata pero may bibig na may malalaking pangil. Tapos ay flat ang ilong at mahaba. Ang kanyang mata ay located sa kanyang dibdib. Kung hindi ninyo ma-imagine, imagine a slender man na hubad, parang ganon. Dahil sa sobrang takot ay nanlaban talaga ako. At nang hindi ko ito mapigil ay nagdasal ako ng maraming beses sa Panginoon na sana'y panaginip lamang ang lahat hanggang sa makawala ako sa pagkakahawak niya. Doon ay sinamantala ko nang tumakas, Papa Dudut, lumabas ako ng bahay. Hinabol naman ako ng halimaw na si Rodrigo Erzayan pero bigla siyang nawala nang makarating ako sa harap ng simbahan. Kahit madaling araw ay bukas ito dahil naglilinis noon ang mga tauhan nito. Humingi ako ng tulong sa kanila at nakiusap kung pwedeng pumasok ako sa loob para magdasal. Umayag naman sila at doon, Papa Dudut, pagpasok ko ng simbahan ay nagdasal ako ng taimtim. Doon na rin ako kumalma pagkaraan ng ilang minuto. Pagsapit ng umaga ay umuwi ako sa bahay at nagulat ako nang makita ko roon sina Mama at Papa. Binibisita nila ako kasi ang tagal ko na raw na hindi nagpaparamdam sa kanila. Papa Dudut, pagkakita ko pa lamang sa mga magulang ko, niyakap ko na sila. At doon ay ipinagtapat ko sa kanila ang naging experience ko. Pagkatapos noon ay dinala nila ako sa Institute of Mental Health para magpagamot. Doon ay na-diagnose nga akong may schizophrenia. Naiyak na ako noon, pero sabi ng mga magulang ko ay gagaling din ako basta magdasal lamang ako sa Panginoon. Samantala, nag-resign muna ako sa trabaho para magpagaling. Naging kasama ko ang pamilya ko sa mga matitinding pagsubok na pinagdadaanan ng isang schizophrenic na katulad ko. At sa awa naman ng Diyos. At syempre with proper medication ay unti-unting nawala na ang mga hallucinations ko. At bumalik sa dati ang aking buhay. Nawala na rin ang anonymous number 1 sa aking utak. Papa Dudut, sa ngayon ay 29 years old na ako at katulong na lamang ako ni Mama at Papa sa kanilang negosyo. Okay na sa akin yon, at least hindi ako stress. Nakakakuha ako ng tamang oras ng pagtulog at higit sa lahat ay masaya ako sa ginagawa ko. At eto ang totoong kwento ko, Papa Dudut. Sana'y mapili mong i-feature ito sa iyong YouTube channel. Umaasa ako na isang araw ay maririnig ko ang aking kwento. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Lisbeth. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa
mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.